umabot sa halos 300 sako ng patay na isda ang nakolekta sa bahagi ng Caniacao Bay sa Cavite City. Kaugnay nito, ilang residente na ang nagkakasakit dahil sa masangsang na amoy bunga ng fish kill. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Sinusumpong ng hika ang anak ni Mary Ann Nobleza nang abutan namin sa evacuation center sa barangay 62A sa Cavite City. Dahil daw ito sa mabaho at masangsang na amoy ng mga patay na isda na inanod sa kanilang lugar. Tsaka maasangsang ba, malansa. Siyempre may mga anak kami, may malilit kaming bata doon, tapos may mga hika. Di ba, kung kami lang, mga bata, mahirap na, magkasakit, di ba? Yun, tiis kami ngayon dito. Nahihirapan ding huminga ang 4 na taong gulang na anak ni Nympha Catinoy. May congenital heart disease ang bata, kaya minabuting lumikas na. Ang baho po. Tapos ito, suka na po. Tapos inihingal, hika po siya. Ay nung gabi, lumikas na po kami. Lunes ng umaga nang bumulaga sa mga residente ang tuneto-niladang patay na isda sa silong ng kanilang mga bahay sa bahagi ng Caniacao Bay. Bukod sa kalusugan, apektado rin ang hanap buhay ng mga residente. Hindi po kami nakapaglabas ng bangka dahil ang inuna po namin na tutukan na yung para malinis agad, maalis agad yung mga patay na isda dahil napakarami po talaga. Tsaka masangsang na kami, dumating ko dito kasi bulok na eh. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Cavite City, umabot sa halos 300 sako ng patay na isda ang nakolekta nila sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard, Bantay Dagat at ng mga residente. According sa ating investigasyon together with BIFAR, ay natural causes yung nangyari. At first kasi, inaakala natin na galing sa fish fences yung ating mga dead fishes o yung fish kill na nangyari. But upon ating investigation, ay hindi naman galing sa fish cages to. Kasi yung variant ng isda na ating nakuha is yung tinatawag nilang Tilapia Gloria. Ito yung tilapia na medyo payat at wala ganong laman. So hindi siya talaga kinukulture sa mga fish fences. Iniimbestigahan na rin ng BIFAR ang insidente at nangako sila sa LGU na maglalabas ng resulta ngayong linggo. Umabot sa 500 pamilya ang naapektuhan ng fish kill, kung saan 58 pamilya ang dinala sa evacuation center. Pinagkalooban na sila ng tulong ng pamahalang lungsod, gaya ng food packs at mga non-food items. Nanawagan na rin tayo sa ating mga kasama mula sa national government agencies na kung maaari ay mag-abot ng tulong dito at makita nila kung ano ba talaga yung mga pangangailangan pa ng aming mga residente sa Cavite City. Ang mga nakolektang patay na isda, sama-samang ibinaon sa lupa sa Material Recovery Facility ng lungsod. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa @Net25 TV.